Gano'n siya kaganda ngayon, gano'n siya kapogi. Encourage mo naman siya. Sige na. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Medyo nakakabahan mo talaga ako sa inyo. Masyado kayong tahimik. Ready na mo ba kayo makinig sa salita ng Diyos? Sino rito yung mga nag-sign up for V7? Yung mga nag-enroll po for V7, discipleship. Ano mo ba? May 4 po ako nakitang pangalan kanina. Hindi po ba sila? Pwede bang makita yung list? Lima pala. Valentina, nandito ko si Valentina. Baka inaalagaan yung mga ahas niya. Yung church din. Si Kiana, wala si Kiana, may lakad siya. Si Tita Dory, nandito ko si Tita Dory Espinosa. Espinosa po ba ito? Espinosa. Ayan. Mark Nathaniel. Present. Aaron Rabocarsal. Mamaya. Di ba mo, 1 o 2 tutuloy ko yan. Ang sabi ng Panginoon, if 2 or 3 are gathered in my name, I am with them. Sa Tagalog, pag may, tatawa kasi, mayroong isang pastor, sabi niya, kinote niya yung Bible, yung verse na yun, sabi niya, alam mo, sabi ng Panginoon, 1, 2, 3 nagkakatipon sa Panginoon. Nandun ako. Sabi ko, may pagtitipon ba ng isa? Sabi ko, di ba yung Bible nag-start sa 2? Dalawa ka, if 2 or 3 are gathered in my name, I am with them. Ang sabi ng Panginoon. Amen mo ba? Amen. Pwede ba encourage yung katabi mo? Sabihin mo naman kung gano'n siya kaganda ngayong umaga. Iba nandidiri siya sa katabi niya. Nakita ko ito. Okay, ngayong umaga ho, tatanggap po tayo ng hapunan ng Panginoon. Unahin na po natin ito. Pwede kong tawagin yung ating ushers. Shirley at saka si Tita Chief. Diba, pakidistribute na po yung ayaw manalangin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na makibahagi sa iyo. Banal na hapunan, Panginoon. Lord, sa oras nito, basbasan mo po ang 2 elemento na ito, Panginoon. Isagisag na iyong katawan at ang iyong dugo. Dahil mo po kaming karapat-dapat, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Patuloy pong linisin ang aming mga puso o gan. Nang sa gayon hindi sumpa at namatayan at sakit ang aming tanggapin, Panginoon. Pagpos, Lord God, tumanggap kami ng pagkapala, buhay at masaganang buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. It is good with us. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for
Mayroon tayo. Babasahin ko ang salita ng Diyos na nakasulat sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang 32. Makinig po tayong lahat. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo ang Panginoong Hesus, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpinapira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay na ito sa gisag ng katawan ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot rin siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagpalitan. Nagapit po natin ang laman ng kopang ito sa gisag ng dugo ng ating Panginoon. Kahit yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Binigay mo ang iyong buhay para sa amin, aming Ama. Ikaw ang namatay para sa amin. Kami po sanang dapat nakapako sa krus. Bagkus salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na walang katulad, aming Ama. Sapagkat ibinigay mo ang iyong anak para mamatay para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil inako mo kami, Panginoon. From darkness, you have brought us to light, Father God. We thank you, God. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na tayo. Okay, good morning ho. Wow. Meron na ba tayong bisita ngayong umaga? May first time mo ba ngayon? Nag-ship, may visitor po ba tayo? Wala po, no? Walang bago na. Sino po? Ay, si ma'am. Ma'am, ano ba nga? Amy. Pwede mo bang tumayo si Sister Amy? Palakpakan naman natin si Amy. Welcome po sa JRC. Wala mo ako nung Sunday, andun ako sa Pangasinan, kaya si Pastor Harry po ang nagturo dito sa inyo. So, alam niyo na ako kung paano umibig. Alam niyo na ako kung paano umibig sa Diyos. Amen mo ba? Paano nga umibig sa Diyos? Obedience, alright? Ang sabi na pa, if you love me, you will obey me. Okay, nung pangalawang Sunday, ano yung pinag-usapan natin? Yung tinuro sa atin ni Pastor PJ. Pag-ibig sa kapwa. Tandaan niyo lagi, ang model po natin dito sa JRC lagi is master, mission, and mate. So, love for God, love for men, love for country. So, pangatlo ano nga yun? Love for country. Sino nagturo sa atin ng Sunday? Si Pastor Harry. Ano natutunan niyo kay Pastor Harry? Ipagdasal. Okay, yung mga leaders natin. Kahit gaano kayo pinagnanakawan ng mayor o ng governor, mamahalin pa rin natin siya. Amen o ba? Kasi sabi sa Biblia, walang pamamahala na hindi galing sa Diyos. Amen o ba? Kaya mamahalin natin sila. Otherwise, makakalbo sila lalo. Okay. So ngayon o, March na po. Nare-realize mo ba kung gano'ng kabilis ang panahon? Grabe yun, no? Kaya may puti na lahat na naman ng mga buhok natin. Sino na may white hair? Ako sobrang kinabahan ako nung minsan, isang araw, pagharap ko sa salamin, may makinang na isa. Saan ko bis ng panahon? Okay, so pag-uusapan mo natin yan. March 1 ngayon, ano? Okay, March 1 ngayon, mag-pag-uusapan mo tayong bago. Ang pag-uusapan mo natin is about? Alright, service. Ano sa Tagalog ang service? Service. Galing. Kaya gusto ko rito eh. Bishop. Ano sa Tagalog ang service? Yung sasakyan.
Last mo na yan. May dalawa ka. Pinapatawa lang ako, nakabahan ako, masyadong seryoso. Okay. Sa Tagalog is paglilingkod. Ay, ano ba? Kaya ako napapansin nyo kung bakit bigla kami nagpalit ng topic for March. Kaya mapapansin niyo nung Sunday, nagpapirma ko kami kung sino ang gustong maglingkod. Amen mo ba? Sino rito pumirma para maglingkod? Sino ang nag-sign up para sa ushering? Next ko na. Sa ushering, may pumirma mo ba nung Sunday? May mga nagpirma? May mga nag-enroll? Okay, yan yung mga tutulong. Kailangan natin makibahagi sa gawain ng Panginoon. Amen mo ba? At ang pakikibahagi sa gawain ng Panginoon, maraming paraan. Pwede tayong tutulong kay Ate Cheat, yan, ushering, counter. Pwede tayong tutulong kay Ate June, kitchen and helps. Amen mo ba? Kasi hindi, ang hirap naman, paglilingkod ka sa Panginoon, hindi mo naman siya nakikita, di ba? Kaya maglilingkod ka sa kapwa, kaya nga sabi sa Bible, serve other people as if you are serving God. Ang sabi sa Biblia. Amen mo ba? Okay, so ang pag-uusapan mo natin ngayong umaga is about service. Sabihin nyo nga, service. Service or paglilingkod. Ano ang kaibahan ng service at work? Meron mo ba? Ano ang kaibahan? Versus, diba? Bagong laban yan. Ano ang kaibahan ng service at work? Meron ba? Ano yung tension? Intention. When you serve, or when you work, lalo na pag under labor law, sa constitutional law, when you work, kailangan may magaling, magaling eh. Kailangan merong yan. Hindi ko kailangan ikasama ng loob yun o kaya ika-guilty na dapat mo kong bayaran kasi it is provided by law. Parang professor of law. Kasi sinasabi ng batas na pag nagtrabaho ka, dapat may makuha kang tawag namin dyan is just compensation. Or, compensation. In English ko lang. But when you serve, may bayad ka yun? Minsan meron, minsan wala. Yun ang malaking kaibahan ng service. Pag ang trabaho, alas 8 hanggang alas 5. Tama mo ba? Pero ang service, yung alas 5 hanggang alas 6. Kahit walang bayad. Hindi pwede yung pastor. OT yan, ha? Overtime pay yan. Alam niyo, mayroon mo akong kaibigan, nagtatrabaho siya sa Singapore. Sa Singapore daw, ang sabi niya, pagka daw mag-prepare ka na para umuwi ng alas 4 kasi ang labas mo ay alas 5, papalakpakan ka daw. Kasi pala sa Singapore, ito, sabi nila, hindi ko alam kung totoo, pero mukhang totoo kasi maunlad sila. Pero ang sabi niya, sa Singapore pala, hindi po pwedeng alas 4 pa lang naghahanda ka ng uuwi. Kasi meron kang service ng 5 to 6 or 5 to 7, libre. Walang bayad. Alang-alang sa pag-ibig sa kumpanya, alang-alang sa pag-ibig sa boss at sa bansang nila. Ganun. Yun ang service. Ayun ba? So ano ang malaking kaibahan ng service at work? Bayad. Sa service, hindi lagi may bayad. O kung may bayad man, hindi lagi kasing laki nung trinabaho mo. Tama ba? Kaya nga kung ang salitang service ay ang salitang laging nakakabit or nakaugnay sa public servant. Kasi ang pagiging isang politiko ay hindi isang uri ng, sabihin na lang natin, hindi isang uri ng trabaho na pag ito kalaki ang trinabaho mo, ganun din kalaki ang sweldo mo. Hindi yung ganun. Minsan ang mga sweldo mo nila, ang liliit lang. Tama mo ba? Yung mga pamilya captain, mga mayor, governor, lumayaman sila sa ibang paraan. Handa na mo ba kayong bumoto sa 2016? Nagpre-prepare na mo ba kayo para sa 2016? Alam niyo ang balita kahapon sa pagbukas ko po ng Facebook, ang balita kahapon ay ganito. Sabi nila, by 2015 daw, ang Pilipinas ang pinaka-fastest growing, second fastest growing economy in the whole world. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Kung dati isang beses ka lang kumakain, dapat ngayong 2015 daw, 3 beses hanggang 4 may kasamang merienda. Kaya? Parang gusto. Okay. Punta na ba? Okay, so number 1. Pakibasa po.
Okay, kanino ba tayo dapat magsilbi? Okay, Ephesians, pakibasa po. Okay, maglingkod pang tayo sa Panginoon. Halimbawa, ibig mo bang sabihin, pag si Tita Chi, nandun siya nakaupo, nagsusulat-sulat, hindi siya naglilingkod sa atin? Naglilingkod siya sa atin, pero ang pinaka-pinaglilingkuran niya ay sino? Si Lord. Yung sino yung dumarating dito ng alas 6, naglilinis, nag-aayos ng lamesa, ng upuan, ng kortina. Sino ho yan? Sino ang pinagsisilbihan yan? Si Tita Bobot ba? Si Pastor ba? Si Pastor PJ ba? Si Lord. Ano ba? In other words, ginagamit ng Panginoon yung kalalagayan natin dito para tayo magsilbi sa Kanya. Amen po ba? Nagsisilbi tayo sa kapwa bilang pagsisilbi sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Biblia, the Lord is a Spirit. Espiritu ang Diyos, hindi mo siya maganon. So paglilingkuran mo siya sa pamamagitan ng kapwa mo, tingnan mo yung kapwa mo. Nakikita mo ba si Jesus sa kanya? Uy, Pastor. Siyempre, Sunday ngayon. Kitang-kita si Jesus. Bukas kaya? Okay. So sabihin mo sa katabi mo, maglingkod sa Diyos. Okay. Okay, basa po. Okay. Ang sarap po, ano? Nagsisilbi ka sa Panginoon at may garantisado kang gantimpala. Ano ba? Sino rito gusto gantimpala? Yan. Diyan tayo mahilig. Kailangan nating aralin kung paano magserbisyo kasi kadalasan ng tao ang gusto kabig pa loob. But the Lord is teaching us, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan mo magserbisyo para ang kabig mo naman ay palabas. Kasi di ba meron tayong kasabihan, the more you give, the more you receive. Sa Bible, the more you sow, the more you reap. Ang sabi sa Biblia, kung konti ka magtanim, konti rin ang. Kung marami ka magtanim, kung konti ka magserbisyo, konti ang balik. Kung marami ka magserbisyo, marami din ang balik. Eh, ano ba? Sino ang marami nito gusto siksik, ligligan, umaakaw ang kaban-kaban? Yan. Diyan tayo magaling. Okay. Yan. Pero walang masama kasi yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Eh, ano ba? Gusto niya yung sagana tayo, nang sagay, maging blessing din tayo sa ibang tao. Eh, ano ba? Okay. So, ang tanong natin ngayong umaga ay ito. Bakit? Bakit kailangan maglingkod? Number 1. Mas gusto ko yung English, pero okay. Okay, basa po. Okay, upang tularan si Kristo. Nung pumunta ba si Jesus dito, pinaglingkuran ba siya? Tanong, nung pumunta pa si Jesus dito, siya ba ang pinaglingkuran? Hindi, di ba? Madalas natin sinasabi yan dito. Nung dumating si Jesus dito, hindi siya dumating para paglingkuran. Pumunta siya dito para Okay, basa po. So nung dumating si Jesus Christ dito, dumating siya para maglingkod at hindi para paglingkuran. Sino rito tagasunod ng Panginoon? Taas ang kamay. Wala, ako lang. Okay. So kung tagasunod ka ng Panginoon, hindi ka lang basta dapat pinaglilingkuran, kundi ikaw mismo ay dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Okay, next question. Paano? Okay, paano nga ba naglingkod si Kristo? Ito ang pinaka-paborito ko sa lahat. Kasi bukod doon sa paglilingkod ng Panginoon, yung kung sa paano siya naglingkod, doon ang pinakamasayang tingnan. Tingnan mo ninyo. Philippians chapter 2 verse 7. Pakibasa po. Sa usan niya
Okay. Si Jesus ba ay isang Diyos? Amen, di ba? Si Jesus ba ang pinakamataas na hari sa lahat? Amen. Si Jesus ba ang tunay na Diyos? Pero bumaba siya dito para paglingkuran ng isang nilalang na gawa sa alikabok. Sino kaya yun? Ayan. Yun ang masarap pakinggan doon. Hindi niya kinilala kung sino siya, bagkos tinignan niya yung pangangailangan ng tao. Kaya tayo, pag naglilingkod din tayo, huwag natin tignan. Teka ha, graduate ako ng Ateneo. Hindi ako pwedeng nakikisalamuha sa mga kursinis. Hindi pwedeng gano'n. Tama mo ba? Tama mo ba? Hindi porket nagtapos ka ng abogasya, nagtapos ka ng medisina, nagtapos ka bilang isang inhinyero, hindi ka na pwedeng maglingkod sa mga nangangailangan sa buhay. Tama mo ba? Marami yung kasi nagsasabi, ay, alam niyo yung kwento na pagka daw yung ibang politiko, pag kumamay sila sa harap ng tao, pagpasok nila sa sasakyan, naliligo sila ng alcohol. Narinig niyo na mo ba yung kwentong gano'n? Tayo hindi, di ba? Si Jesus humahalik sa taong may ketong. Si Jesus hinugasan ng taong madumi ang paa. Amen o ba? Si Jesus naglingkod sa isang tao patutot. Alam niyo yung patutot? Yung nagbibenta ng laman. Ang Panginoon, pinaglingkuran niya yung mga ganyang klaseng tao. Amen o ba? Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, hindi rin tayo dapat namimili kung sino yung paglilingkuran. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mamili. Yan. Huwag kang mamili. May aral man siya o hindi nakapagtapos, paglingkuran mo siya. Amen mo ba? Mayaman man siya o hindi, paglingkuran mo siya. Amen mo ba? Maayos man o damit niya o punit, paglingkuran mo siya. Amen mo ba? Alam niyo ba, maraming pagkakataon dito sa Maris, nagtuturo ako sila ang damit ko. Hindi niyo lang siyempre nakikita. Nakikita mo? Kasi gusto kong makibagay. Yan ang sabi ni Pablo, to the Jew, I was a Jew. To the Gentile, I was a Gentile. Anyway, pero ibang usapan yun. Pero ang punto rito, pag maglilingkod ka, huwag kang titingin doon sa appearance lang ng tao. Tignan mo yung pangangailangan niya. Amen mo ba? Dito sa church, ano nakikita yung pangangailangan? Sige nga, kung talaga nakamulat ng mga mata niyo. Workers. Lagi na lang ba yung tumatayo dito sa harap, siya na lang mula unang Sunday hanggang last Sunday? Papayag ba kayo ng gano'n? Laging na lang ba na yung naglalagay ng kurtinang yan, siya na lang mula first Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday? Siya na lang ba lagi? Si pastor na lang ba ang tutugtog ng drums ng buong 2015? Yeah, sa March po magtuturo ko ako ng drums. Sa April. Si Pastor PJ at Pastor Sarah, ay si Sarah na lang ba, at saka si Kier, at saka si Roven na lang ang kakanta dito every Sunday? Hindi po, amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, makibahagi ka. Maglingkod ka. Sabihin mo sa katabi mo, maglingkod ka. Para pag mas maraming bisita, yung bang sumasalubong dito na usher, sila na lang ba kada Sunday? Hindi. Hindi ba? Hindi mahalaga sa Diyos kung tapos ka ng pag-aaral o hindi. Ang mahalaga sa Diyos, meron ka bang pusong nais magsilbi? Kasi kung wala kang pusong ganon, malamang wala ka rin puso para sa ibang tao. Tatandaan niyo yun. Kung wala kang pusong magsilbi, malamang wala ka rin pakialam sa ibang tao. Pero kung nais mo siyang pagsilbihan, halimbawa nakita ko si Rance. Rance, tayo ka nga. Nakita ko si Rance. Punit-punit yung damit niya. Gusto, tayo ba yan? Akala ko. Nakita ko siya, punit-punit yung damit niya. Gusto ko siyang paglingkuran. Pag pinaglingkuran ko siya, ipinakikita ko lang na meron akong pakialam sa kanya. Pero kung hinahayaan ko lang siya dyan, punit ang damit niya, pagtaas niya ng kilikili niya, nakita niyo yung mabuhok niyang kilikili. Pinagtawanan niyo siya, ni hindi ko man lang siya sinabihan. Ibig bang sabihin mo, may pakialam pa ako sa kanya? Wala.
Ang pogi ko lang, eh, ano ba? Ang taong mahilig alam niyo, isa sa pinaka, natuto akong taong magsilbi, si Pastor Harry. Ang galing magsilbi ni Pastor Harry. Totoo lang ho. Diyan ako natuto. Isa sa mga nagturo sa akin kung paano magsilbi sa tao. Alam niyo, binibigay niya relo niyan sa tao, worth 2,000, 3,000. Kaya nga sabi, pag namimigay siya, nandun ako sa unang pila eh. Yan. Isa siya sa mga taong kasi Ilocano ako eh. Ang Ilocano, alam niyo naman ang Ilocano. Diba? Pag humawak ng pera ang Ilocano, kakaiba. Mahigpit pa sa kamao ni Manny Pacquiao. Di ba? Sino ang mga Ilocano dito? Ayan. Proud ka na. Pero ang Ilocano, dahil sa katipuran, may resources palagi. Pero, nung nakilala ko to si Pastor Harry, sa kanya ako natuto kung paano magsilbi ng todo. Todo talaga. Kasi itong taong to, grabe magsilbi. Kaya ako pag nandito si Pastor Harry, bumibisita siya sa atin. Pag-pray nyo naman siya. Amen ba? Bless nyo naman siya. Alam niyo kami mga pastor, pag tinatapit kami ganyan, ibig sabihin din sa amin parang, good job. Masarap sa pakiramdam. Di ba, Pastor PJ? Okay, number 2. Bakit kailangan magsilbi? Number 2? Okay, upang maging mabuting katiwala sa regalo ng Diyos. Ano ang regalo ng Diyos? Kanya-kanya mo tayo ng regalong tinanggap sa Panginoon. Alam niyo ba yun? Magaling kang dumantal, ibig sabihin magaling ka rin dapat mag-encourage, mag-share. Ano ba? Magaling, malakas ka, ibig sabihin, binigyan ka ng Diyos ng gift para makibahagi sa help, buhat-buhat. Ano ba? Kaya hindi talaga ng service, ha? Sige ho, pakibasa ho. Bilang mabuting katiwala, okay. Si Pastor PJ, si Ate Sarah, si Roven, si Kier, yan mo ang magagaling kumanta. Pero ginagamit nila yung pagkanta nila, hindi para lang sa tao, kundi para sa yan ang servisyo. Si Kuya Mon, nung nakilala ko yun, grabe, ang galing mag-gitara. Sabi ko, matindi ko si Mon. Diba? Kaya hinugot natin yan si Pastor Mon. Ang galing yung gitara niya. Hugot eh. Hugutin natin yan si Pastor Mon. Sino rito gusto makibahagi sa music team? Come on. Kaya ako nang dumating yung drums, nabuhay ulit yung pagiging isang musikero ko gamit ang drums. Kasi matagal ko nang ibinaon sa limot ang drums. Natutuwa ako niyan, grade 3 pa yata ako. Huminto ako niyan high school. Nung nag-college ako sa FBA, tinigil ko na yan. Pero nung nakita ko ulit siya, uy, pagkakataon upang magsilbi ulit. Amen ba? May mga gift kayo na binigay ng Panginoon. Amen ba? Rans, kailangan ng tulong mo. Mahaba-haba to. Matangkat pa to sa'yo. Okay, pansinin nyo ha. Haba, di ba? Anong inutang mo? Basta, okay. Pabasa mo sa kanila. Pakibasa po. Tumanggap tayo ng batang kaloob ay sa Diyos. Kaya piliin natin ang mga kaloob niya. Kung ang ating kaloob ay sasasanta, kaya mula sa Diyos, magpahayag tayo ay isulat ng ating pananampalataya. Kung pag-iikot ang ating kaloob, mag-ikot tayo. Magturo ang mamugat ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay ng loob ng puso sa puso. Kung pagpulong naman, magpulong kayo ng taong sila. Pagkakawag-gawa ang inyong kaloob, yan ay buong dala. Alright. Thank you, Rans. So, ibig sabihin, pagka binigyan ka ng kaloob ng Diyos, yung palang talento mo na madaldal ka, pwede palang gamitin yan para sa ikalalahati ng Panginoon. Amen ba? Amen.
Yung palang lakas mo, hindi lang siya basta iniuupo lang sa bahay mula Lunes hanggang Sabado. Pwede pala yung gamitin para sa ikadadakila ng Panginoon. Amen mo ba? Biniyayaan ka ng Diyos ng makapal na wallet na napakaraming pera. Ayun pala, pwedeng gamitin yan para sa ikalulahati ng Panginoon. Amen mo ba? Tama mo ba? Kung pwede ka palang tumulong sa iyong kapwa. Kung tinawag ka ng Diyos, kung ikaw yung tao, pag nagsalita ka, pinakikinggan ka ng lahat, ibig sabihin, leader ka pala. Merong binigay yung Diyos sa iyo na regalo bilang isang pinuno. Amen ba? At kung ikaw ay isang pinuno, ang sabi doon, magsilbi ka sa iyong kapwa. Amen o? Kaya kung sa tingin mo, sa sarili mo, pinakikinggan ka ng marami, punta ka lang mo sa amin. Pwede ka mo namin turuan paano magsilbi. Amen ba? Lalo na yung mga bata rito. Kailangan silang turuan. Amen o? Kasi sabi ni Tita Bobot, sila yung future leaders natin. Sila yung future na members ng church natin. Amen o ba? Next po. Pakibasa po. Sino rito pinalaya ng Diyos? Amen. Isa lang, dalawa, tatlo, apat, lima. Sino ko pinalaya ng Diyos? Amen. Ang sabi doon, pinalaya ka ng Diyos para ikaw ay maglingkod sa iba. Hindi yung gagamitin mo yung kalayaan mo para lang sunurin ang gusto ng lupang katawan. Gamitin mo ng maayos ang kalayaan mo. Be a blessing to other people. Sabi mo nga sa katabi mo, maging pagpapala ka sa iba. Alam mo, pinagdadaanan mo ang problema mo sa buhay ngayon. Kasi may mga ibang tao dyan, dumaranas din ng ganong problema. Ngayon, ikaw na dumanas ka ng pagliligtas ng Panginoon, meron ka ngayon obligasyon para sila i-encourage. Amen mo ba? Yan. Okay, next. Okay. Pag naglilingkod ka, dapat ba masama ang puso mo?